beloved Boss Mike Cervera. Presenta ang House Prosecution. Ako, eto na mga kababayan. Eto yung isang topic natin kahapon na meron daw hong mga witness na malapit, close witness labang kay Sara Duterte. Ito masakit mga kababayan. Oo. Kaya mahirap mga kababayan yung magtiwala sa kaibigan. Dumarating yung panahon, nag-iiba yung mga niyan sa'yo. Lalong-lalo na, syempre, kapag nakikita nila na, siguro nakikita nila na hindi na yan mananalo. Wala nang pagkakataon yan na manalo pa si Sara. Kaya okay lang na bumaliktad na tayo, parang ganun, Grabe, no? Ito na. Nako po, close witness versus Sara Duterte. Pasok. Posible raw na magpresenta ang House Prosecution Panel ng tinatawag na mga hostile witness sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Congressman Joel Chua na kabilang sa House Panel, close o malapit daw sa bise ang mga naturang testigo. 3 o 4 daw sila. Tumanggi muna ang mga kongresista na pangalanan ang mga ito. May tuturing na hostile witness ng isang testigo o resource person kung ang kanyang salaysay ay kontra sa argumento ng isinampang kaso. Kita nyo mga kababayan. Paano na ngayon si Sara Duterte, Etong mga kinakaharap niyang to, ultimo ho mga kababayan, mga malalapit sa kanya, inilalaglag na ho si Sara Duterte. Ultimo mga malalapit, ultimo malalapit, paulit-ulit. Siya ang kanyan. Yung mga malalapit nga mga kababayan, nagsasabi na ng totoo. Nilalaglag na si Sara. Eto ngayon ang matindi. Yung mga galit na galit, yung mga nagwawala sa kalye, hindi naman nila close si Sara Duterte. Sino paniniwalaan ngayon ng tao? Yung mga nasa kalsada na mga siraulo? Yung mga nasa kalsada na pag tinignan mo daig pa mga taong grasa na wala sa katinoan? Sila ba'y malapit kay Sara? Yan ang malaking tanong ngayon mga kababayan. Bilang matinong tao, isipin nyo mga kababayan, kung ako ang mag-iisip, isipin ko, mas paniniwalaan ko yung malalapit sa kanya. Bakit ko naman paniniwalaan yung mga mukhang mga taong grasa sa kalye na mga pinaglalaban si Sara? Sige nga ho, karamihan ho ng mga bobot mga tanga, ang mga pinaniniwalaan, yung mga nandoon sa kalye na mga nagsasalita na mga hindi mo alam kung ilang gramo ang binatak di ba? Syempre dito ako, mas matino ka mag-isip kung ang paniniwalaan mo yung mga tao na mga malalapit kay Sara na nagsasabi ng mga katotohanan laban kay Sara Duterte. Di ba? Kayo, sipin yung maigi yun. Sa mga nagrarally na hindi naman kilala sila, mga binayaran lang nila Sara para magngangawa sa kalye, o yung mga malalapit kay Sara mismo, maaaring mga kaibigan, maaaring mga tauhan na malalapit sa kanya, na yun yung mga magtitistigo labang kay Sara Duterte. Di ba? Di ba? Yan, sakit sa lipunan. Mga Duterte, totoo yan. James Guillen. Di ba? Shoutout po sa inyong lahat, mga kababayan. Kayo, mga kababayan, wala, mga kababayan. Siyempre, mga bobo nga ano pang aanuhin ng mga yan. Ayan, ulitin natin mga kababayan. Pasok! Posible raw na magpresenta ang House Prosecution Panel ng tinatawag na mga hostile witness sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Congressman Joel Chua na kabilang sa House Panel, close o malapit daw sa bise ang mga naturang testigo. Kita nyo, close at malapit daw kay Sara Duterte ang mga naturang mga testigo. Close, mga kababayan. 3 o 4 daw sila. Tumanggi 3 hanggang 4 daw ho, mga kababayan,
yung pong mga yung pong mga testigo. Muna mga kongresista na pangalanan ng mga ito, may tuturing na hostile witness ang isang testigo o resource person kung ang kanyang salaysay ay kontra sa argumento ng isinampang kaso. Ngayon, tanong ko sa inyo mga kababayan. Kung 3 hanggang 4 yan, baka naman may kilala kayo na malalapit. Malay nyo, ako hulaan ko lang. Hula lang ito. Hula lang. Baka si Attorney Puwa. Di ba napabalita yan na hinampas ng laptop? Baka nagbago na isip niya. Tapos si Puwa, mga kababayan, isinama na yung iba na mga staff nila sa OBP, Di ba mga kababayan? Hindi kaya ganon? Maring Gina, Delia Sococo. Di ba? Hindi kaya ganon? Baka nga si Puwa. Yung na laptop. Tapos sinama yung ikaw. Nako, mga kababayan. Yari si Sara dito. Oo, yari si Sara, mga kababayan. Nagdidelikado si Sara dito. Kapag ka eto, mga kababayan, Kapag ka eto, nako. Nagsalita si Michael Puwa. Ilang beses din ho yan na naimbestigahan, di ba? Naimbestigahan yan sa may kongreso. Naimbestigahan yan. Ipinatawag ng Senado para magpaliwanag. Ipinatawag din ng kongreso para magpaliwanag. Nung panahon ho na itong si Sara Duterte ay tinatanong sa sa OBP at saka ho sa DepEd, di ba? Yan po yun. Si Michael Puwa. Nako, si Spade. Grabe, mga kababayan, Ano kaya sasabihin, Paano kaya ngayon? Halimbawa lang, si Michael Puwa, ako po ay nanunumpa, magsasabi ng katotohanan para po, maliwanagan na po ang lahat. Totoo po lahat ng mga inaakusa kay Sara Duterte. Nako, mga kababayan, ano kayang gagawin ng mga DDS? Malamang ho, awayin na naman nila si Puwa. Bobo yung mga yun Kahit na ang gawin, mga kababayan, ay magsabi ng totoo labang kay Sara Duterte. Basta labang kay Sara Duterte, bawal kang magsalita ng totoo o magsabi ng totoo. Basta kay Sara Duterte. Magsinungaling ka na, paniniwalaan nila. Pero kapag ka nagsabi ka ng totoo, hindi nila paniniwalaan. Ganun yung mga DDS mga eengot-engot kasi. Total naman natalakay naman na to natin kahapon. Iwan na natin yan. Dito na tayo, mga kababayan. Dito tayo kaya Banat Bay na namamahid na naman ng kanyang dumi. Namamahid ng dumi, mga kababayan ko. Eto, pasok! Gusto kay Marcos siguro mga 5%. Eto na, mga kababayan. Tingnan niyo yung mga sinasabi nito. 5% na lang daw yung mga may gusto kay Pangulong Bongbong Marcos. Bobo kasi, mga kababayan nito. Ito ho yung literal na bayaran, mga kababayan, Naku! Ito naman si Banat Bay, parang, ito mga kababayan, bumabanat to ng ipagtatanggol ka niya, ganon. Tapos bigla na lang tatawag sa iyo, maniningil. Pinagtanggol kita, sir. Pinagtanggol kita, boss. Baka naman, nasa na yung ko. Yung ganun ba, mga kababayan, Iba ito, iba lakad na itong bayaran na to. Ito naniniwala ba kayo sa sinasabi na itong hayop na to? Sa totoo lang, may gusto kay Marcos siguro mga 5% na lang ng mga Pilipino. Tapos yung 3% doon bayad pa. Yung mga vlogger. Desperado na itong mga ito, mga kababayan. Paayos ng labi. Wala na. Yan na talaga yun Yan yung karma niya. Kaya nga kakasinungaling niya. Yung labi niya, mga kababayan ko, dinaig pa yung labi ni Chris Ulo. Ito, mga kababayan, Ito, pakinggan nyo ho itong nagsasalita. Unggoy ito mga kababayan, unggoy. Bakit? Yung gawain niya kasi, ipapahid niya sa iba, ibibintang sa iba, parang mga Duterte, Ngayon, mga kababayan, sinasabi niya na 5% na lang daw, yun daw pong mga naniniwala daw kay Pangulong Bongbong, naniniwala ba kay Ron? Nakita naman natin sa survey, ang trust rating, grabe. Ngayon, mga kababayan, hindi yata niya napanood yung sinasabi ni Basti Duterte na mukhang addict nung nag-speech na mura ng mura. Di ba?
O FU ng FU, mga kababayan. FU kayo, FU ka, FU, ganon. Oo, meron nung bago. Talakayin ho natin yan na mamayang gabi siguro. Mga kababayan, sasalungat dito sa sinasabi. Sabi ni Basti doon kaya naman maraming naniniwala, na mga tao kasi binabayaran ni Marcos ang mainstream media. Tangina, pinagbintangan ng mainstream media, mga kababayan. Akala ko ba'y walang naniniwala? Ito na, ano ang punto ko? Ibig sabihin, mga kababayan, eto hong kampo ni Duterte, desperado na sila. Iba-iba na ho ng sinasabi. Iba yung sinasabi ni Baste, iba na yung sinasabi ng mga vlogger. Yung sinasabi ni Baste Duterte, kaya daw mataas ang rating ni Pangulong Bongbong dahil daw sa mainstream media, nililito daw yung mga tao. Mga kababayan, kundi ba naman si Raulong hayop ding isa. Pero dito naman kay Banat Bay, mga vlogger nila, kokonti na yung mga naniniwala. Oo. Yung iba dyan yung 3% mga bayaran pa, Kita nyo, sino ngayon ang paniniwalaan ng tao sa inyong mga hayop kayo? Iba yung sinasabi ng iba. Iba yung sinasabi ng iba. Parang yung mga abogado nyo. Parang si Panelo at saka sila Bondok, sila Torion, ano? Di ba? Ano na? Yan, mga kababayan. Ano na ba talaga ang inyong tutunguhin? Nasa tamang direksyon pa ba kayo? O sabog na kayo? Yang grupo nyo, sabog na parang utak nyo. Di ba? Iba-iba na una sinasabi tuloy. Nila. Yung vlogger nilang naglolokohan. Kasi meron silang pinuno na vlogger dyan na scammer. Yung hingi ng hingi. Hindi ko na sasabihin kung sino Yung hingi ng hingi na yon, scammer yan. Ang dami ng in-scam yan. Sino kaya yung sinasabi nito? Ito, alam nyo mga kababayan, nagtatanim na naman ng intriga ito yung vlogger daw ng hingi. Naglilid daw sa mga vlogger. Sino yon? Banggitin mo pangalan. Tatanga-tanga ka. Banggitin mo pangalan sino? Tingnan nyo mga kababayan, Ganyan ang style nila, magtatanim ng intriga. Tapos paiisipin kayo, sino ngayon yon? 'Di ba? Sino yung vlogger na yan na nanghihingi na scammer daw na nagiging daw? Baka ako yun. Tangina mo, gago ka. Ano, ako? Hindi ako yung namimigay Hindi man ako nanghihingi. Kailan ho ako nanghingi? Sige nga. Ibig sabihin mga kababayan, sa salitang Ilocano, sa salitang Ilocano, no adda aramid, adda iyarig. Sa salitang Tagalog, i-translate natin, kapag ka may ginawa, may iyahalimbawa. Malamang gawain nito yang sinasabi niya. Kaya ho, meron siyang, hindi naman ako nanghihingi. Huy, hindi ako yan. At saka hindi naman ako leader. Independent akong sumusuporta kay Pangulong Bongbong. Marami lang nagmamahal sa atin. Eto mga kababayan ko Maaari, gawain niya, kaya meron siyang hinahalimbawa. Parang sabi ko nga, sa Ilocano, sa amin, lagi namin sinasabi at ginagamit yung salitang, no adda aramid, adda iyarig. Di ba mga kababayan ko? Baka gawain niya. Kaya ganon. Kapag ka may ginawa, may ihalimbawa. Di ba? Siya yun, Boss Mike. Yan yun, yung nanghihingi daw. Hingi ng hingi. Siya yung nanghihingi. Di ba? Pajikas ng pajikas. Kita nyo? Di gawain niya nga. Pero ipinapahid ho sa iba yung kanyang gawain. Siya yung namamagitan between the politician. Mahilig yan mag-name drop ng mga politician from the Marcos side. Tapos siya yung kikickback. Tapos barya lang ibibigay dun sa mga iskwami niya na sino yan? Sinasabi niya, hindi naman natin ugali yung mag-name drop ng mga politician. Di ba? Di ba mga kababayan? Yung mga mga nag-name drop ka ng mga politician, Sino kaya 'to binabanggit? Baka naman yung hindi kaya yung baklang mataba na yung bilbil hanggang tuhod na? Hindi kaya yon?
Kasi mga dati niyang kasama eh, 'di ba? Oh, mga dati niyang kasama 'yun eh. O yung baklang mataba na ang bilbil hanggang tuhod. Hindi kaya yung binabanggit? Kasi parang yun pwede. Oo, pwede. Oh, hindi sa side ni Marcos 'yon. Hindi sa side ni Pangulong Bongbong Marcos 'yon. Sa side ni Martin 'yon. Ito naman oh, tuloy. vlogger. Alam mo kung bakit? Kasi squammy naman yung mga yan eh. Kita mo, squammy. Putang ina, sige nga, parehas tayo nakasombrero ngayon. Sino mukhang squammy sa atin? Ayan, dinidikit ko na yung mukha ko. Putang ina mo. Sino squammy sa atin dalawa? Tignan mo, itsura mo. Para kang lumaki sa inidorong, hayop ka. Tuloy, kung makapintas, squammy daw. Sino ba squammy? Di ba yan yung mga Duterte? Squammy ang datingan. Paid na sila sa mga barya, niloloko sila nung isang yon. Hindi nila alam yun. Palibasa kasi. Mataas ka maningil. Aminin mo na. Totoo ba? Mataas ka maningil? O bigla-bigla ka na lang naniningil? Yan, kilala na yan. Booking na yan na nanloloko. Tapos, yung iba naman yung... Ano kaya yung sinasabi nito? Ako naniniwala. Seryoso. Ano lang ito nagtatanim ng intriga. Oo. 'Di ba? Saldi Magbalon, M. Suzuki. Oo. Si Lover's Moon. Oo. Kayo, ako, tingin ko lang, mga kababayan, si Banat Bay, nagtatanim ho ng intriga para ho, alam nyo na, mapag-usapan at siraan yung pong mga nagtatanggol kay Pangulong Bongbong Marcos dahil alam nyo naman, ngayon ho, talagang boom na boom ngayon si Pangulong Bongbong Marcos. Wala hong maraming mga tao ngayon na talagang tuwan-tuwa kay Pangulo. Mahal na mahal si Pangulo. Makikita nyo ho yan sa social media. Nagkalat ho yung mga independent na mga content creator na nagpapakita o sinasambulat nila yung mga ginagawa ni Pangulo araw-araw. Kaya mga kababayan ko, siguro gusto niya siraan yung kredibilidad ng mga vloggers ni Pangulong Bongbong. Wala ni isa sa mga vlogger ni Pangulong Bongbong yung katulad ng sinasabi mo, Banat Bay. Baka nga sa inyo yan, nananaginip ka lang. O dahil desperado na kayo na maipanalo pa at maipagtanggol si Sara Duterte sa 2028 dapat makatakbo, kaya kung ano-ano na naiisip ninyo. Wala na. Tigil nyo na yan. Oo. Kaya lang, syempre, bakit naman nila ititigil, mga kababayan? Limpak-limpak ang salaping kinikita nila yan. Saan? Kay Kibuloy. Kanino pa? Kay Pangulo nilang Duterte, kay Sara Duterte. Sa mga Duterte. Mga kababayan, limpak-limpak kinikita ng mga yan. Yung mga high-end na influencer. Nanloloko rin yun. Kaya nga papansinin. Pati yung mga high-end daw, hindi naman ho ako high-end. Oo. Sino mga high-end na sinasabi mo nanloloko? Si Sangkay, ganun ba? Sino? Tapos, yung iba naman yung mga high-end na influencer. Nanloloko rin yun. Kaya nga parang si Maharlika ito Gumaganon-ganon yung mata, no? Hindi niya ho malaman kung ano yung sasabihin niya. Pati daw yung mga high-end. Ibig sabihin, sa panig ni Pangulong Bongbong Marcos, may mga high-end na nagtatanggol. Ibig sabihin, mataas ang kredibilidad, mataas ang kalidad. Yun po yung ibig niya sabihin doon. At least aminado siya na may mga matataas ang kalidad na mga vlogger ang nagtatanggol kay Pangulong Bongbong Marcos. At ako yung isa doon. Maring Gina. Ito na. papansinin mo, hindi sila ganun kasi nga, tinan niyo yung mga vlogger. Hindi ganun, tapusin mo yung sinasabi mo. Napapansin nyo kasi nga hindi sila ganun anong kaano? Hindi mo masabi, hayop ka eh. Ay nako, ewan ko sa'yo. Oo, nauubos lang yung oras ko sa'yo. Sige na, babay na. Mga kababayan, balikan ho natin ito mamaya. Puputulin ho, meron, ayun, nakaayos na ho si Jen. Kaway. Yan, kaway lang. Lumapit pa talaga, napaka-sexy, di ba? So mga kababayan, aalis na ho kami. Maraming salamat po. Magkita-kita po tayo maya-maya kapag nagkaroon po tayo ng pagkakataon na libreng oras. Babalikan po natin si Banat Bay. Hindi pa ho tayo tapos dyan. At syempre, connecta natin sino to?
si Baste Duterte na gusto nilang maging presidente. Putik na yan, mga kababayan, masusuya kayo. Ha? Masusuya kayo kapag napanood nyo yung video na ipapakita ko sa inyo. Abangan po ninyo. Our beloved Boss Mike, Boss Mike.